Editorya ni Benji Alejandro. Mga kaabante, inihayago ng Russian Foreign Ministry na may mga Pilipinong inaalok daw mano ng halos 300,000 piso. Tumataginting na 300,000 piso kada buwan para lumaban dyan sa digmaan sa Ukraine. Target daw ng kampanya mga dating sundalo, mga nagserbisyo sa security services, mga pulis, mga sundalo, Army, Navy, Air Force, yung mayroon pong mga tinatawag na special skills, lalo na sa warfare. Target to na sinasabing dumadaan daw sumasa ilalim sa pagsasanay bago ipadala dyan sa Europa, particular sa Ukraine. Kung susuriin hindi na po bago ang ganitong balita o itong modus na ito. Kung maalala nyo, naalala ko po ito, yung operasyon ng Blackwater dyan sa Iraq at Afghanistan. Kung saan pribadong mga kumpanya ang nagre-recruit na mga individual para po sa digmaan. Ngayon may mga Afghanistan din, di ba? Galing ng Afghanistan na. Dito muna pinaprocess yung kanilang papers, di ba? Sa mamagitan ng US Embassy bago pa dali doon sa Estados Unidos. Paano ang kasiguraduhan na hindi nahaluan yun, di ba? Baka dito naman yung mga militante mapunta naman dyan sa Mindanao. Ang ganitong mga gawain po madalas tinutuligsa dahil nagiging malabo ang linya sa pagitan ng lehitimong sundalo, ng soldier at bayarang mandirigma o yung mersenaryo. Kaya't kung totoo po man ang alegasyon na ito ng Moscow, may malinaw na may panganib na maulit ang parehong senaryo. Mga ordinaryong tao, lalo na ang may karanasan sa seguridad o yun pong mga marunong humawak ng baril at handang kumitil, na nanghihikayat po ng malaking sahod para sa isang digmaan na hindi naman kanila. Mga professional nga, di ba? Bayaran, itinatama. Mission lang, trabaho lang, project lang. Itinanggi naman ng German Embassy at ng Ukraine ang aligasyon. Kaya't dapat din nating isaalang-alang na maaaring bahagi ito ng mas malawak na information war. Maabot na dito sa atin yung gulo doon sa Eastern Europe. Gayunman, nararapat ang babala sa mga able-bodied na mga Pilipino, lalo na yung ating mga retired soldiers and policemen, lalo't galing sa mga security services. Mag-ingat na huwagong mapasama sa ganitong uri ng proxy war. Ang kapalito ng malaking sahod ay maaaring buhay, dangal at kaligtasan ng pamilya. Ang hamon sa pamahalaan ay tiyakin na hindi magiging biktima ang ating mga kababayan ng mapanganib na pang-aakit at sabay na maging mapanuri sa mga aligasyong maaaring maging bahagi lamang ng propaganda. Editorya ni Benji Alejandro. Good morning!